ng Arellano University School of Law. Attorney Ople, magandang umaga po. Magandang umaga, Aljo, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ano ang take ninyo, Attorney Ople, sa naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo bending the law? Nakausap natin siya kanina, sabi niya, may general rule, ika nga, may sinasabing general law, pero may mga exceptions. Ang sinasabi niya dito, may batas, RA 6891, tama naman. But, ang sinasabi sa batas, pwede namang i-formulate talaga ng DOJ Secretary, no, na gawing requirement ng restitution bago talaga pumasok sa Witness Protection Program ang mga nais pong tumestigo dito sa flood control. Halimbawa na lang, yung mag-asawang Diskaya. Well, Attorney Ople, sa pagkalahatan, ano pong take nyo dito sa naging statement ni Senator Erwin Tulfo? Muling magandang umaga, Aljo, at sa ating mga tagapakinig. Narinig ko actually yung sinabi ni Sen. Erwin kanina na at pareho kami ng aming opinion, salus populi et suprema lex. Iisa lang ang ating ang pakay ng lahat ng ating mga batas, no? Ito ay ang kabutihan ng ating mga kababayan. At may mga pagkakataon na maski ang ating mga husgado ay tinatawag na gumagawa ng rulings on equity. Ito yung ano ba yung pinaka just, pinaka equitable at pinaka makakabuti sa mas nakararaming tao na mga aksyon ng ating husgado. Kaya't sangayon ako kay Sec Remulla, no, na maaari talaga nilang gawing kondisyon yung pagbabalik. Ngunit bukod sa pagbabalik voluntarily, no, tingin ko yun din ang punto ni Sen. Kiko Pangilinan na hindi naman binabawal sa batas na yung mga taong concerned, kagaya nila Engineer Bryce, ay magbalik voluntarily. Ngunit ang aking inaasahan, no, na maging diskusyon ay ang tungkol sa civil forfeiture under RA 1379. Mm-hmm. No? Na inaabangan ko sa ating mga resource speakers kung magkakaroon ng diskusyon kung yung RA 1379, ito yung ating civil forfeiture law. Basically, ang sinasabi sa batas na ito, kung ang isang public officer ay may ill-gotten wealth at hindi niya maipaliwanag ang rason o ang source ng kanyang income, maaaring magsampa ng kaso sa ating mga husgado upang mabawi ng gobyerno itong ill-gotten wealth na ito. Ngayon, sa ating jurisprudence, dalawa ang uri ng mga kaso dito sa RA 1379. May isang civil forfeiture, may isang criminal forfeiture. Ngayon, sa ating mga naririnig kahapon, mukhang aabot na sa level ng plunder yung kanilang mga amounts na pinag-uusapan. Ngunit kung plunder ang ikakaso natin, deemed kasabay ng criminal case yung forfeiture. So, iintayin pa natin yung conviction bago magkaroon ng pagkakataon ng gobyerno na mabawi yung kanilang mga nakulimbat. Ngunit kung civil forfeiture ito, mayroong reservation ng ating mga prosecutor na wag po nating pag-usapan ang criminal liability dahil civil liability lang muna ang pag-usapan, maaari sanang mapabilis ang pagbawi ng mga nakulimbat ng mga ito at ultimately maibalik sa ating mga taong bayan, sa atin mga taxpayer ang mga nawawalang pera na ito. Mm-hmm. In fact, meron nga sa provision ng batas na ito ng WPP's RA number 6981, Legal Obligations and Yes. Civil Judgments, Section 5, Paragraph B and Paragraph E ng Section 5 na mag-cooperate according dito sa gagawing panuntunan ng Department of Justice. So, ibig sabihin talaga, legal na obligasyon. Ano ba legal na obligasyon pagkakaintindi natin dito, Atty. Ople? Hindi ba dapat ibalik yung nakuha mo, ill-gotten wealth? Tama ho ba? Pati yung civil judgments, ika nga. Tama, Aljo, no? Ang ating obligasyon kapag tayo ay may nahatulan, no? Especially sa ganitong mga kaso, ay ibalik kung ano man yung tinatawag nating proceeds of the crime. Pero kagaya nga ng nabanggit ko, Aljo, ang kalaban natin dito ay oras. Kung iintayin natin ang conviction, kailan pa natin to makukuha, no? Kaya ang aking inaasahan sa ating mga resource speaker
At sana ay makarating ito sa ICI at sa ating Secretary Remulla. Maaari din sigurong i-explore natin yung civil forfeiture upang mapabilis lamang yung ating pagbawi. Kasi hiwalay na bagay yung criminal liability. Kung kailangan may makulong, ipakulong talaga natin. Sabi nga ni Sen. Erwin kahapon, no, ang dinedemanda ng ating taong bayan ay may managot. At yung pananagutan nila dalawa. Una, kung kailangan nila makulong, after due process, ikulong sila. Pangalawa, magbalik kung ano man yung dapat na hindi nila karapat-dapat na angkinin. Okay. Maliwanag po. Maraming salamat, Attorney Lester Ople, Law Professor, Arellano University School of Law. Good morning po. Thank you so much. Maraming salamat. Good morning. Good morning. Thank you.